Na-neutralized na si Mohammed Naini, tagapagsalita ng Iranian Revolutionary Guards. Matagal na niyang pinapalaganap ang propaganda ng rehimen at nagpo-promote ng terorismo laban sa Israel. Kasunod nito, na-target rin si Ismail Ahmadi, head ng Intelligence Division ng Basij Force sa Tehran. At sa tulong ng intelihensya mula sa Amman, Mossad at Shin Bet, na-neutralize ngayong linggo si Mehdi Rastami Shamastan, isa sa mga central commanders ng Ministry of Intelligence ng Iranian regime. Isa siya sa mga responsable sa pagpapalaganap ng terorismo laban sa mga Israeli at Hudyo sa buong mundo. Noong nakaraang digmaan, tinaguri ang Day-Month Coup. Sinubukan ng US at ng Zionist regime na manipulahin ang mga tao sa Iran gamit ang economic hardship. Marami ang nasawi. Mas marami pa kaysa sa naunang digmaan. At malawak ang pinsala. Ngayon, masasabi kong napakaganda ng kalagayan sa Iran. Alam niyo ba? 2 linggo lang ang nakalipas, may Navy sila. Ngayon, wala na. Lahat ng 58 barko nila ay nasa ilalim ng dagat. Sa Iran naman, ang Navy ang pinakamalakas sa buong mundo. Hindi malalapitang maikukumpara. Hindi hahayaang magkaroon sila ng nuklear na armas. Kung magkakaroon sila, gagamitin nila ito. At hindi dapat mangyari iyon. Dapat sana ay nagawa na ito ng mga naunang pangulo. Pero ngayon, ginagawa na ito. Kamakailan lang, nagbigay si US President Donald Trump ng huling babala sa Iran. Sinabi niya na kung hindi bubuksan ng Iran ang Strait of Hormuz, maaaring utusan ng US ang militar na atakihin ang mga planta ng kuryente ng Iran. Ang Strait of Hormuz ay isa sa pinakamahalagang daan ng dagat sa mundo. Halos 20% ng langis na inaangkat ng buong mundo ay dumaraan dito. Kaya naman, kung hindi ito mabuksan, maaapektuhan hindi lang ang Iran, kundi pati ang pandaigdigang ekonomiya. Ang sinabi ni Trump ay seryoso dahil ang banta niya ay may takdang oras at direktang kumukonekta sa aksyong militar. Ang pagtama sa mga planta ng kuryente ay maaaring magdulot ng malawakang blackouts at makaapekto sa mga mamamayan at infrastruktura sa Iran. Hindi rin nagpahuli ang Iran sa pagtugon. Sabi ng kanilang mga opisyal, kung susundin ng US ang banta, maaaring isara nila ng tuluyan ang Strait of Hormuz at salakayin ng ilang energy at infrastructure sites bilang tugon. Sa madaling sabi, may nakabinbing ultimatum si Trump at may posibilidad ng matinding pagigting sa rehiyon. Ang sitwasyong ito ay hindi lang banta sa Iran, kundi sa buong mundo dahil sa kahalagahan ng Hormuz sa pandaigdigang kalakalan, lalo na sa langis. Ano sa tingin ninyo ang magiging epekto nito sa mundo, lalo na sa presyo ng langis at pandaigdigang ekonomiya? Salamat sa panonood, guys! Ingat palagi! At magkita-kita sa susunod na update.